iniwan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tama na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Wala ka ng kawala. Ipalalasap ko sa'yo ang lupit ng aking paghihiganti! Nagawa ko! Isa na akong ganap na guro! Minsan, kailangan nating masaktan para matutong lumaban. Minsan, ang sakit na idinulot ng iba ang siyang magpapalakas sa atin. Ito ang natutunan ko sa lahat ng mga naranasan ko. Sa bawat luha, may kasamang kirot na hindi madaling kalimutan. Sa bawat sigaw ng takot, may hiwagang nagkukubli sa dilim. At sa bawat tagumpay, may halagang binabayaran higit pa sa pawis at dugo. Salamin ng mundo. Ito ang mga kwento na nagbabalik sa atin sa ating tunay na anyo. Salamin ng mundo. Ang salamin na maghahayag ng pag-ibig at pagkamuhi, ng pangarap at pagkabigo, ng buhay at kamatayan. Salamin ng mundo. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may panibagong simula. Ito ang Salamin ng Mundo. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo. Mawala aninag mo sa salamin. Matitiyak mo ba kaya ang iyong mukha ay napansin? Dahil sa buting nagawa, nataimtim at totoo. Minsan may di ka sumama sa salamin ng buhay mo. Tahimik, laging gustong nag-iisa at laging may dalang lumang manika. Yan si Stella, isang dalagang madalas mapagkamalang kakaiba. Saan man siya magtungo, sa bawat paggising at pagtulog niya, mahigpit niyang yakap ang manikang tila nagbibigay sa kanya ng lakas at kapanatagan araw-araw. Hindi siya palakibo, bihira ring ngumiti. Pero sa tuwing nag-iisa siya, maririnig mong may mahinang boses na para bang may kausap. Isang simpleng babae na tila nabubuhay sa pagitan ng realidad at imahinasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kwentong pilit niyang itinatago. Isang sugat na hindi kayang gamutin ng panahon. Mga giliw naming tagapakinig, sa kwentong ito, halina't kilalanin natin si Stella. Kung ano nga ba ang relasyon niya sa manikang minahal niya ng buong buhay niya at kung bakit hindi niya ito mabitawan. Hatid pa rin sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radio Pulangi sa pakikipagtulungan ng DJ Eve's Multimedia Production
at ng teatro, entablado, drama production. Laila, dito pa rin sa ating dulang Salamin ng Mundo. Han, malapit na tayo. Makikita mo na siya. Oo nga, Han. Grabe. Ano na kaya ang itsura ni Stella? Oo nga. Parang gustong gusto ko na ngang paliparin tong kotse, kung pwede lang. Excited na ako, Han. Ang tagal din natin kasing nawala sa tabi niya. Oo nga, Han. Ilang taon din tayo sa abroad. Nakakamiss yung batang yun. Hindi na siya bata, Han. Dalaga na siya. Oo nga pala. Ay, gusto ko na siyang yakapin. Finally, nandito na tayo. Ready ka na, Han? Oo naman, Han. Tara na. Good morning sir at ma'am. Welcome home po sa inyo. Pasok po kayo. Good morning din, Aling Marta. Nasaan si Stella, Aling Marta? Nandun pa po sa kwarto niya. Natutulog pa po. Aling Marta. Pakiayos na lang po ng mga dala naming gamit. Opo sir. Oh my gosh, Han. Dalaga ng anak natin. Oo nga, Han. At tingnan mo, hawak pa rin niya yung manikang regalo ng lola niya. Apa, eto naman ang regalo ko sa'yo. Wow! Lola, ang ganda po! Thank you, Granny! Super ganda ng manikang to! I love you, Granny! Tuwang-tuwa si Stella nun sa binigay ng lola niya nung 6th birthday niya. Oo nga, Han. Naalala ko pa nga, talon pa siya ng talon sa sofa noon. Grabe, Han. Talagang na-attach na siya sa manikang yan, no? Oo nga eh. Hayaan mo na. Tara, gisingin na natin siya para sabay-sabay na tayong mag-breakfast. Anak? Anak, gising na. Mommy, Daddy, andito na po pala kayo. Oo anak, nandito na kami. Hindi na kami aalis at hindi ka na nanaginip, ha? I missed you, Mom. Dad. Tara na, anak. Tumayo ka na at mag-ayos para sabay-sabay na tayong kumain ng breakfast. Grabe, Aling Marta. Namiss ko talaga ang mga luto mo. Talaga po sir. Sige po, pagluluto pa po kita ng marami sa susunod. Hay nako, Aling Marta. Gutom lang yan si sir mo. Nagutom lang sa biyahe. Mommy, Daddy, gusto niyo po ng coffee? Yung DJ Eve 16-in-1 coffee? Ipagtitimpla ko po kayo. Yan talaga ang namiss ko, anak. Hindi ako tatanggi dyan. Sige, pagtimplahin mo kami ng mami mo. Okay. Healthy tong kaping to, kaya ito na ang iniinom ko. Aling Martha, gusto niyo rin? Sige, isabay mo na rin ako. Aling Marta, talaga bang lagi niyang hawak ang manikang yon? Opo ma'am. Ay nako, hindi na po siya mawali sa manikang yan. Naalala ko nga po nung isang araw, nilinisan ko po yung kwarto niya. Itinabi ko lang yung manika sa ibabaw ng aparador. Tapos, nagulat na lang ako kasi bigla na lang siya nagsisisigaw. Hinanap niya yung manika.
Nagulat lang kasi hindi niya nakita. Parang grabe siyang makareact, ma'am, sir. Pag nagagalaw ang dal niya. Naku, Aling Marta, pagpasensyahan niyo na po si Stella. Siguro, namimiss pa rin niya ang lola niya. Wala pong problema yun. Alam ko naman po yun, ma'am. Mommy? Daddy? Aling Martha? Ito na po ang coffee niyo. Thank you, anak. Thank you, anak. Anak, pwede bang idaan mo muna sa room yung doll mo? Ayoko, Mommy. Gusto ko lagi lang siyang nasa tabi ko. Gusto mo, anak? Pakainin mo na rin yan. Tumigil ka. Aray! Anyway, mamasyal tayo sa mall mamaya, anak. Huwag mo nang dalhin yung doll mo, okay? No, Mommy. Ayoko pong iwan to. Don't worry. Nasa bag ko lang po si Laila. Laila? May pangalan din pala ang manika mo, anak. That's a nice name. Thank you, Daddy. Anak, ito yung mga pasalubong namin para sa'yo. Mami mo ang pumili ng mga yan, anak. Siyempre, mostly favorite color mo. Pink. Wow! Mommy! Super ganda ng dress, sandals at sling bag na to. Thank you, Mommy. You're welcome, anak. Yun ang isuot mo mamaya pag alis natin, ha? Of course, Mommy. Tayo po ang nagbigay eh. At pareho pa kami ng kulay ng dress ni Laila. Si Leila na naman. Ano po yan, Mommy? Wala, anak. Umakyat ka na sa kwarto mo at mag-ayos ka na, ha? Sige po, Mommy. Thank you po ulit dito. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang sa lamin ng mundo. Ang ganda mo, anak, sa suot mo. Bagay na bagay sa'yo. Kamukhang kamukha mo ang mami mo nung dalaga pa siya. Siyempre, ako pahan. Magaling kayang pumili ang asawa mo. Oo nga. Kaya nga ako ang napili mo eh. Oy! Si Mommy at Daddy, ang sweet! Na-miss ko tong moment na to, na magkakasama tayong tatlo. Oo nga, Mommy. Sobrang na-miss ko rin po kayo. Kaya salamat at nandito na ulit kayo. May kasama na ulit kami ni Laila. Ay, nako. Leila na naman. Han, dun tayo sa fountain. Ang ganda ng view doon. Pa-picture tayo. Oo nga no. Para ito na yung first family picture natin together. Tara na, anak. Dun tayo. Sige po, Mommy. Excuse me, kuya. Pwede mo ba kaming kunan ng picture? Opo, sige po sir. Pwesto lang po kayo doon sa gitna sa may fountain. Tara guys! Yan! Ox na po ang posisyon. Game! 1, 2, 3! Ay, wait lang po, Kuya. Stella, no! Han, hayaan mo na si Stella. Hindi pa siya totally nakaka-move on sa lola niya. Kailangan nating mag-adjust sa kanya. Ngayon lang tayo umuwi, di ba? Pero, Karen, okay na. Ngayon lang, please. Ayokong sumama ang loob ni Stella dahil lang dito. okay. Sige. Okay na po ba? Okay na. Sorry. Ready? Position! 1, 2, 3, smile! Yay! Sa wakas, may family picture na tayo kasama si Laila. Thank you, kuya, ha? So, paano? Saan na tayo? Saan niyo gustong pumunta? Siyempre, gusto ko munang ipag-shopping si Stella. Talaga, Mommy? Lahat ng gusto ko? Yes, anak. Anything you want, you can get it.
At si daddy mo ang magbabayad. Di ba, daddy? Ano pa nga ba? Pero, Mami, pwede po bang mag-CR muna tayo? Naiihi po ako eh. Sige. O, paano, Han? CR muna kami, ha? Sige na. Han, pwede kayong dalawa na lang ni Stella ang mag-shopping? Sa wellness ni DJ Eve na lang ako maghihintay. Chat mo na lang ako pag okay na. Pero, Han? Sige na, Han. Para naman may sarili kayong girls talk. Alam mo namang, hindi ko hilig yung paikot-ikot sa pagsashopping. Sasakit lang yung tuhod ko dyan. Sige na nga. Tatawagan na lang kita. Hintayin mo na lang kami dito. Laila, sobrang saya ko ngayon kasi kasama ko na si Mommy at Daddy. Tapos, may family picture pa tayo. Si Stella, kinakausap niyang manika niya. No, hindi pwede to. Kailangan ko ibahin ang ginagawa niya. Anak, tapos ka na? Opo, Mommy. Anak, sinong kausap mo dyan? Si Laila po. Inaayos ko lang po siya sa bag. Ganun ba, anak? Sige, ready ka na bang mag-shopping? Oo naman po, Mommy. Anak, may gusto ka pa bang bilhin bukod sa mga damit at sapatos mo? Wala na po, Mommy. Naisip ko lang baka maiba ka pang hobby. Kasi ngayon lang kami nakauwi ng daddy mo. Baka gusto mong mag-paint or gumawa ng handicraft. O di naman kaya mag-makeup. Pwede naman po. O baka kailanganin mo ang laptop. Lalo na ngayon, high school ka na. Pwede naman po, Mommy. Kaso, Anong kaso, anak? sobrang dami na po nito. Ay anak, ano ka ba? Okay lang yan sa amin ng daddy mo. Basta para sa'yo, bibilhin namin. Hindi lang kami makakabawi sa'yo. Nakakahiya kasi. Ano ka ba, anak? Don't be shy. Anak ka namin. Normal lang na ibigay namin ang lahat sa'yo. Kaya nga kami nag-abroad para sa'yo. Salamat, Mommy, sa inyo ni Daddy. Kayo pong bahala. Sige lang, anak. Bilhin mo ang gusto mo. Ito na po lahat, Mommy. Kontento na po ako dito. Sigurado ka, anak. Okay na sa'yo tong mga to. At okay na rin ba tong laptop na nabili at napili natin? Opo, Mommy. Final na po yan. Sige, babayaran ko na ha. Dito ka lang, maupo ka na muna. Hintayin mo ako dito. Tatawagan ko rin ng daddy mo. Hello, Han. Puntahan mo na kami. Tapos na kaming mag-shopping. Sige, Han. Papunta na ako. Bakit maraming tao dito malapit kay Stella? Han, akin na. Ako na ang magtutulak ng pushcart. Nasaan si Stella? Ayun, nakaupo. Lapitan natin. Anak, did you enjoy your shopping? Oo naman, Daddy. Si Mommy kasi, ang daming gustong bilhin para sa akin. Gutom ka na ba, anak? Gusto mo bang kumain muna sa paborito nating restaurant dito? Oo naman. Tara na, Mommy. Gutom na kami. Ang sarap talaga nitong only chicken wings at insalada dito. Oo nga, Dad. Lalo tong blueberry cheesecake nila. Nako, mag-ama talaga kayo. Puro pagkain. Buti na lang may dala kong Quantumin Plus. Pampatak sa mga inumin nyo. Healthy to, kaya inumin nyo to ah. Oo nga, Han. Butit, nadala mo yung Quantumin Plus na yan. Nakalimutan ko yan eh. Mom, Bakit anak? pwede po bang ipag-take out natin si Aling Martha at si Laila ng food? Sige anak, pumili ka na lang dyan. Naku, ang sweet naman ng anak ko. Tingnan mo yung anak mo sa likod oh. Pinagod mo. Nakatulog na. Oy, grabe ka. Hindi ko naman yan pinagod.
Tuwang-tuwa nga yan sa mga pinamili namin kanina. Kung nakita mo lang siya kanina, nahihiya pa. Eh di wow. Anak, nandito na tayo. Han, hindi siya magising eh. Buhatin mo na lang kaya. Sige na nga. Magaan lang naman si Stella. Kayang-kaya pa ng mga muscle ko. Sige, ako na lang ang magpapasok ng mga gamit at pinamili. Pakitawag na lang si Aling Marta para matulungan niya ako rito. Sure. Ito palang gamit ni Stella. Nandito palang manika niya. Luma ng manika niya. Tastas na ang dulo ng damit. Kubas ng makeup. Crack na ang sapatos at bulbul pang buhok. Ang creepy na tingnan. Kailangan ko na itong alisin sa paningin ni Stella sa lalong madaling panahon. Ma'am, ano pong ipapasok ko sa loob? Di ba ka lang? Nakakagulat ka naman, Aling Marta. Sorry po, ma'am. Mukhang napagod si Stella, mama. Oo. Nag-enjoy kasi sa mall mamili ng mga gusto niya. Han, kailangan na natin tong alisin sa paningin ni Stella. Tingnan mo, napakaluma na nito. Oo nga. Luma na nga, Han. Pero yan ang gusto ng anak mo. Sasama lang ang loob niya pag inilayo mo yan sa kanya. Naalala mo ba yung kinuwento ni Aling Marta nung nakaraan? Oo nga nintindihan ko naman. Pero Han, dalaga na si Stella. Hindi na magandang tingnan kung lagi pa niyang bitbitang manika niyang yan. Ay, nako. Kanina sa mall, kinakausap niyang manika niya. Nakita pa ng mga tao at pinagtawanan pa. Pero paano mo nga maaalis sa kanya yan? Hindi natin siya pwedeng biglain. Yan lang ang tanging bagay na binigay ng lola niya. Pastahan, kailangan na natin tong ilayo sa kanya. Nandito na tayo para sa kanya. Tayo ang tutulong sa kanya para makamove on. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Ma'am! Sir! Ma'am! Sir! Oh, Han! Ma'am! Ano yun? Si Aling Marta, Han, sumisigaw. Na paano yun? Sir! Oo, Aling Marta. Sandali lang. Lalabas na. Dali, Han. Aling Marta. Ba't ka hinihingal dyan sa kakasigaw? Sir! Stella po kasi. Nagwawala sa kwarto niya. Ha? Bakit? Anong... Hinahanap po ang manika niya Sabi ko na nga ba eh. Bakit mo pinagtatapon ang mga gamit mo? Anak, sige na. Tama na. Tama na. Nawawala! Anak, please, tama na. Anak, tama na. Pagkising ko, wala na. Sige na, anak. Please. Katabi ko pa. Anak, sige na. Tama na. Stella! Tama na. Mami! Sige na. Tama na. Siya! Stella, tahan na, anak. Sige na, tahan na. Hanapin natin ang manika mo. Bakit kasi nawala yun? Tama na. Stella, anak ko, mayroon ka. Anak, tama na. Ayokong nagkakaganyan ka dahil sa manikang yan. No, Dad! It's not just a doll! Tama na. She is my friend na Sige bigay na. ni Lola! Tama na. Down! Hindi pwedeng mawala yun sa akin! Stella! Tama na. Stella,
Basag-basag na yung mga gamit mo. Tama na yan. Huminahon ka, anak. Bigay yun ni Lola. Bigay yun ni Lola. Sige na, anak. Please. Anak, sige na. Tama na. Tama na. Please, anak. Tumahan ka na. Nandito kami ng mami mo para sa'yo, anak. No, Mami. Daddy. Hanapin niyo siya. Hindi pwedeng mawala si Laila. Malulungkot siya. Walang mag-aalaga sa kanya kundi ako lang. Please. Please. Hanapin niyo siya. Anak, tahan na please. Uminom ka muna ng tubig. Huminahon ka muna. Aling Marta, bigyan mo nga po muna siya ng tubig. Sige anak, hahanapin natin siya. Aling Marta, pakiayos mo na ang kwarto ni Stella. Sige po, sir. Pabalang ako, Han. Magluluto lang ako. Sige, Han. Ako na muna ang bahala kay Stella. Oh, ano anak? Okay ka lang? Dad, si Laila. Oo anak. Hahanapin namin si Laila. Don't worry. Dad, di ba nag-mall tayo kahapon? Paano ako napunta sa room? Anak, ginigising ka namin ng mami mo. Hindi ka magising-gising. Siguro, napagod ka kahapon. Kaya binuhat na lang kita at hiniga sa room mo. Okay. Yung bag ko, sino kumuha? Nandun si Laila. Huwag kang mag-alala anak. Hahanapin ko si Laila. Baka naiwan mo o di kaya nalaglag sa mall kahapon. Basta, kami na ang bahala. Sige, Dad. Basta, hanapin niyo po si Laila. Tara na anak, snack tayo. Come on, let's go. Anak, kumain ka na, please. Wala po akong ganang kumain. Anak, kumain ka na please. After nito, babalik ako sa mall para hanapin ang dal mo. Promise mo yan, Dad, ha? Basta po, hahanapin niyo siya. Ma'am, sir. Ito po ang coffee nyo. Siyempre, DJ Eve, siram coffee to. Stella. Milk mo to Inumin mo na. May Quantumin Plus yan. Magpapakalma sa'yo. Maraming salamat, Aling Marta. Tara, tikman mo tong cupcake. Inspired akong mag-bake eh. Wow, sige. Sure. Sarap nga ng presentation mo, Ma'am Karen Han, ano? Kita mo na? Anong ginawa mo? Oo, Nelson. Pero di ko alam na... Ang tigas kasi ng ulo mo, Karen. Sinabi ko na sa'yo na hindi mo pwedeng biglain si Stella. So, ano? Ano ngayon? Saan mo tinago ang manika? Ibalik mo na kay Stella ang manika niya. Ayokong nakikitang parang baliw ang anak mo dahil sa ginagawa mo. No, Han!
Kailangan tulungan natin si Stella. Pero di makakatulong sa kanya ang paraan mo. Basta, Bahala ka! Kung may mangyari kay Stella, hindi kita mapapatawad. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Ano na, Han? There's no changes for Stella. Lalo lang siyang lumalala. Halos 1 linggo na siyang walang ganang kumain at wala sa sarili. Laging umiiyak at nagkukulong sa kwarto niya. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? tingin mo ba? Gusto kong ginagawa ko sa kanya, Han. Ina ako. Ayokong nagkakaganyan ng anak ko. Pero sa ginagawa mo, ikaw ang nagtutulak kay Stella na mas maging baliw. Bobo ka ba? Nelson! Oo, tama ang narinig mo. Bobo ka. Di ka kasi makaintindi. Para kang walang pinag-aralan. Karen, di mo matutulungan ang anak mo sa simpleng pagtago lang ng manika niya. Alam mo namang, yan ang importante sa kanya. May ibang paraan para matulungan si Stella. Hindi yung ganyan. Anong gagawin ko? Ibalik na naman ang buwisit na manikang yan? At tingnan ng anak mong parang luka-lukang nakikipag-usap sa walang buhay na laruang yan? Sa umpisa, kailangan nating tiisin ng ganito. Ibalik mo na ang manika kay Stella. Tutulungan natin siya sa ibang paraan. Sige, Han. Ibabalik ko na kay Stella ang manika niya. Pero, Tama yan. Sa lalong madaling panahon, dadalhin natin siya sa doktor. Han, hindi pwedeng ganyan si Stella. Talagita na siya. Gusto kong mamuhay siya ng normal. At umikot ang mundo niya, tilang sa manika niya. Kaya nga, Han, ako rin. Yan ang gusto ko para sa kanya. Ang akin lang. Huwag kang OA, ha? Please. Sorry, Han. Sobra. Okay na. Sige na. Basta, be cooperative, ha? Anak? Mommy, nasaan na po si Layla? Anak, don't cry. Eto na siya. Dad, si Layla? Layla, nagbalik ka na. Daddy, salamat po. Mom, thank you very much. Sige na, anak. Don't cry na. Nandito na siya. Come on, Stella. Let's eat outside. Doon tayo sa backyard kumain with Layla, okay? When the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you. Catch you each Sarap nito ah. Namiss ko to. Wait lang, Layla. Bigyan ka rin ni ate. Okay? Tapusin ko lang ang kinakain ko. Thank you. Okay? Sana Ano gumaling bang si gusto mo Stella. kumain ko? Sobrang nag-aalala na ako sa kanya. O itong fruit salad? Oo, Han. Ayaw Maghanap ka na ng isang Mag-spag psychiatrist ka na. para makapagpa-appoint tayo. ASAP. Oh, so yummy! Anak, Yes, Mommy? sa susunod na araw, mag-e-enroll tayo sa private school malapit dito sa atin, ha? Pwede po ba mag-online class na lang po ako ulit? Ayoko dun. Natatakot ako. Anak, I understand how you feel. Pero kailangan mo rin lumabas. Kailangan mo rin magkaroon ng ibang kaibigan. Kung buhay ang lola mo,
Alam kong hindi siya matutuwa pag nalaman niyang nagkukulong ka lang dito sa bahay at di nakikihalubilo sa iba. Oo anak, tama ang mami mo. Kailangan mo rin makita kung gaano kaganda ang mundo. Sige po. Try ko. Anak, don't cry. You will do. Kaya mo yan, okay? Alam kong marami kaming pagkukulang ng daddy mo. Pero nandito na kami para punan yon. Nandito lang kami sa likod mo para suportahan ka. When we have each other, just hold on tight. We can take to the skies and fly. I'll be there for you. Anak, nandito na tayo. Okay, let's go Stella. Don't be scared. Good morning, class. So, let's welcome your new classmate, Stella. Good morning, everyone. Stella here. Stella de la Cruz. Keep quiet, class. Ano ba kayo? Ganyan ang behavior niya kasi ngayon lang siya nagklase in person. Hindi siya sanay sa maraming tao. You may now take your seat, Stella. Hi! Di ba ikaw yung bago? At ano ang hinahawakan mo sa bag mo? Bakit ayaw mong ilabas? Okay guys, parang laruan. Wow! Isip bata? Naglalaro ka pa ng manika? Oh my gosh! Girls! Look at her doll! Ang creepy! At ang dumi! Siguro laruan mo pa yan nung bata ka pa. Akin na nga. Patingin. Wag! Ibalik mo yun sa akin! No! Ano ba? Oh gosh! Sabi ko na, weirdo ka. Isip bata. Creepy girl. Kaya siguro online class lang siya before. Kasi gusto lang niya maglaro ng creepy doll na to. Akin na yan! Ibalik mo na yun sa akin! Please! Teka, ano pinagkagagawa ng mga yan kay Stella? Oo nga no, yung Stella na naman ang pinagtitripan nila. Tara nga, lapitan natin. Hoy, tigilan niyo na nga yan. Bakit? Wala kang pakialam. Ano Jade? Hindi niyo talaga titigilan si Stella? Gusto niyo ba talaga mapag-guidance? Epal ka ha? Anong epal? Tumigil-tigil ka na nga dyan, Maylin, sa kagagaan mo, ha? Ikaw ang mas isip bata. Anyway, sige lang. Documented ng pangbubuli nyo kay Stella. Naku, lagot tayo. Ayaw akong masuspend. Lagot ako kay dad nito eh. Ayaw mo palang masuspend, Rebecca. Pero panay kabulastogan naman ang ginagawa mo. Tara na nga. Leche, may epal dito eh. O yan, yan ang bulok na manika mo. Isaksak mo sa baga mo. Aba, talagang sinasagad nyo ako, ha? Etong sa inyo, oh, maligo kayo ng juice. Oh no! Diyos ko! Ano ba? Ang lapot-lapot ng juice. Ew! Okay ka lang ba? Sinaktan ka pa nila? Ba? Ew! Okay lang ako. Salamat ha. Hayaan mo. Ire-report ko sila sa guidance. BFF ko ang student president dito sa school. Si Layla. Si Layla. Ito. Salamat. Tara guys, doon tayo sa tambayan natin. Tara, Stella. Sama ka na. Huwag tayo dito. Ingay eh. Go! Nakabili naman tayo ng food eh. Oh, eto na guys. Tinimplan ko na kayo ng DJ Eve Coffee 16-in-1. At syempre, meron din si Stella. Ito rin ba iniinom niyo? Oo, ito kaya paborito ng tropa.
Halos simutin na nga namin ang store eh. Kasi sobrang healthy at nakakatulong ang kape na to. Especially pag nagre-review kami dito. Ay, wow! DJ Eve user din kami sa bahay eh. Uy guys, thank you ah. Nako, maliit na bagay. Wala yun. Layuan mo na lang sila. Marami talaga ditong bully. Palibhasa, mayayaman at spoiled. Tama! Malalakas kasi ang kapit nila. Hoy, ano ba kayo? Malakas din tayo sa vice president dito. Siya nga pala, Stella. Ako si Danny. Ako naman si Army. Ang pinaka-sexy at ang pinaka-maganda dito sa school. Talaga ba? Huwag ka nga dyan, Danny Ako nga pala si Sarah. At ako si Ian. Oh, andito na pala ang BFF kong student president dito sa school. Lang iya ka, Brad. Minagyayabang mo na naman ako. Ayos! Salamat sa inyo Nga pala, huwag kayong matakot sa akin. Ang totoo, di talaga kasi ako sanay sa maraming tao. Lagi lang ako sa bahay eh. No worries, girl. Okay lang yarn. Brad, Ian, eto nga pala i-report ko sa'yo. Mga bagong bullies. Patingin nga. Sira ulo tong mga to Papangit naman. Ang lakas na naman bully. Ang tsatsaka naman. Grabe ka, Ian! Siya nga pala, Ian. Siya yung bagong student dito, si Stella. Classmate namin. Hi, Stella. Hello! Bakit ka ba nila binubuli? Kasi kinuha nila si Laila sa bag ko. Laila? Iyan pala pangalan ng manika mo? Bakit mo kasi dala yan dito sa school? Gusto ko kasi lagi siyang kasama eh. Ito kasi regalo sa akin ng yumao kong lola. Ah, yun pala. May sentimental value sa kanya. Naintindihan ka namin, Stella. Huwag ka mag-alala. Hindi kami katulad ng mga nambuli sa'yo kanina. Oo, mababait kami basta may pagkain ka. Oo naman. Maraming food sa bahay. Dalhan ko kay bukas. Ayos. Ox na ox pala tong si Stella. Ang takaw mo talaga, Danny. So, may bago na tayong tropa dito ha? Ako? Oo. Sa amin ka na sumama para wala na makalapit sa'yo ng mga pangit na mga bullies. Stella, wag ka mahihiya sa amin ha. Kapag may kailangan ka dito sa school na problema, sabihan mo lang kami, tutulungan ka namin lagi. Naku, salamat. Ang babait niyo naman sa akin. Ano ka ba, Stella? Kanina ka pa nagpapasalamat. Maliit na bagay lang yun. Oo nga, tara na. Kumain na tayo at uubusan ko na kayo. Ay, loko-loko ka talaga. Inubos mo na naman ang pagkain natin. Guys, pagkatapos natin kumain, uwi na ako ha. Papunta na sila mami eh. Ano ba yan, girl? Ang bilis mo naman umuwi. Hindi pa nga tayo nakakapagtsikahan ng bongga eh. Kayo naman, parang wala nang bukas. Anak, how's your first day of school? Okay naman, Dad. May mga bago po ako nakilala. Ang babait po nila. Talaga anak, natutuwa ako at may bagong kaibigan ka na. Sige, Mom. Mag-aayos na po ako ng gamit. Sige anak, at maya-maya, kakain na tayo ng dinner. Laila, sorry kanina ha. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Okay lang yun. Ang babait ng tumulong sa atin, no? Oo nga eh. Ang babait nila. Excited na ako bukas. Bibigyan ko sila ng cupcakes ni Mommy. Pasasalamat ko sa kanila. Maganda yan. Halika na't kakain na tayo. Sige po, Mommy. Wait lang po. Kain na daw, Laila. Wait ha. Susunod na po. Mom? Yes? Anything? Wala naman po, Mommy. Ma? Pwede niyo po ba akong gawan ng cupcakes? Ibibigay ko po sa mga friends ko. Oh, sure, nak. No problem. Ayos yan, anak. May mga kaibigan ka na. Oo nga, anak. Sa susunod, papuntahin mo sila dito, ha? Talaga, Mommy? Okay lang po sa inyo ni Daddy? Oo naman, anak. Bakit naman hindi? Ito na po ang tubig nyo, ma'am, sir. May Quantumin Plus na yan. Thanks, Aling Marta. Pabili rin pala ako ng Quantumin Plus doon sa House of Wellness and Organics ni DJ Eve. Ubus na pala ang stock natin. Sige, sir. Bago ako mamalengke, uunahin ko na yun. Anak, pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na ha. Alam kong napagod ka. Okay. Magbibake ako ng request mo maya-maya. Sige po, Mommy. For sure, they'll be happy kapag natikman na nila yan.
Ha? Wala pa sila? Hintayin muna natin sila, Laila. Siguro, na-traffic pa sila. Oo nga eh. Siguro, matutuwa sila sa cupcakes na dala natin. Oo nga. Magugustuhan nila yan. Ay, hindi na ako makapaghintay. Hoy, ano ka ba? Huwag kang excited dyan. Si Stella yun ah. Alaw ng babaita. Bakit kaya siya ganyan? Kinakausap ang manika niya. Uy, Ay, ba't mo ba ano ako? tinitingnan mo dyan? Leche ka, Danny. Ginulat mo ako. Ba't di mo na lang lapitan si Stella? Eh kasi naman tignan mo. Kausap yung manika niya. Oo nga no. Ano yan? Parang nababaliw. Hoy, grabe ka naman. Hindi naman siguro. Ayoko mag-judge ng tao. Oh, nakita na tayo. Tara. Hi Stella, good morning. Mukhang marami kang dala. Ano yan? Eto ba? Cupcakes at DJ Eve 16-in-1 coffee. Para sa inyo yan. Bigay ni Mommy. Oh, ang bait naman ng mami mo. Hoy, ano yung mga yan? Nambuburaot na naman kayo dyan, ha? Oo nga. Mukhang masarap yan ah. Pingin nga ako. Oh, yan din kasama mo. Buraot. Nauna pa kumuha. Uy, ano ba kayo? Hayaan niyo na. Iyan, Army, sige lang. Gawa ng mami ni Stella yan. Ang sarap nga. Sabihin mo sa mami mo salamat ah. Sabi pa nga niya, pwede kayong pumunta sa bahay. Welcome kayo doon. Sige, pupunta kami. Basta maraming pagkain ha. Hay nako, ito na naman ang matatakaw. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Good morning, Laila. Good morning din, Ate Stella. How's your sleep? Great. Sarap mag-inat-inat ng tuhod. Excited na akong pumasok at makita sila Sarah. Ikaw ba? Oo. Excited na rin ako. Ang babait nila, no? Oo. Ibang-iba sila doon sa mga bullies na schoolmates ko. Hayaan mo na yan, Ate Stella. Ang importante, may mga friends kang totoo sa'yo. Sa bagay, may point ka. At nandito ka rin para sa akin. Naman, di naman ako mawawala eh. Tara na nga, umagang-umaga ang senti natin. Mag-ayos na tayo. When the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be Good morning, Dad. Mom. Good morning din, anak. Morning. Lika na. Upo na, anak. Ano pong ulam natin? Mukhang ang bango niya na. Oh, si Daddy, amoy pa lang ulam na. Ang menu natin ngayon ay... Charan! Beef broccoli at ang inihaw na bangus ni Daddy Nelson de la Cruz. Ay, wow. May ganon. Wow! Mukhang mapapadami ang kain ko ngayong umaga. Damihan mo talaga ng kain, nak. Para tumaba ka. So yummy. Nak, wait lang muna. Pakitawag nga muna si Aling Marta sa laundry room. Ang yaya mo talaga. Kaaga-aga, di pa nga nag-almusal. Naglalaba na. Kaya sumasakit lagi ang tiyan eh. Tapos pagbalik mo, timplahin mo na ang favorite nating DJ Eve Serum Coffee. Sure. Wait lang po. Han, nakakatuwa si Stella, no? Nagiging masaya na siya.
At nakakapag-adjust na rin sa buhay niya bilang estudyante. Oo nga, Han. Sana tuloy-tuloy na ang sigla niya. Well, by God's help, I know she would be fine. Let's just be positive. Oo naman, maaasahan mo ko dyan. By the way, hindi na ako makakasama sa paghatid mo kay Stella ngayon, ha? Ha? Bakit, Han? May pupuntahan ka ba? Wala naman, kaso focus muna ako sa pagsasearch ng mga psychiatrist para kay Stella. Remember? Sure. Sure, Han. Ako na muna ang bahala sa kanya. Basta kung ano man, keep me updated, ha? Hey! We're here! Tara na po! Aling Martha, kain na po tayo. Oo, Iha. Sige. Hi, ma'am. Morning po. Morning po, sir. Pinasundo nyo talaga ako kay Stella. Opo. Paano? Kiaga-aga, naglalaba ka na. Para makapagpatuyo ng maaga. O, Stella, sige na. Ito ang kanin, oh. Anak, anong gusto mo dito? Itong beef broccoli o yung inihaw na bangus ko? Siyempre, Dad. Lahat yan titikman ko. Paborito ko kaya yung mga yan. Hinay-hinay kayong kumain mag-ama dyan. Baka maubusan niyo na kami. Mom, alis na po kami. Wait anak, nakalimutan mo tong tubig mo. Pinatakan ko na rin yan ng quantum in class. Mag-iingat kayo, ha? I love you, anak. Hala, oo nga pala. Buti na lang pinaalala mo. Salamat, Mommy. I love you. Makapag-check nga ng email. From Dr. Camille. Oh, ayos. Buti, may nag-reply na sa mga pinag-i-email ko. Aha. Okay. Ayan. Ano to? Good day. I am Dr. Camille Lopez, a psychologist from LifeBridge Mental Health Clinic. Thank you for reaching out and sharing your concern about your child. May I kindly ask you to send some sample materials, such as photos or short videos related to your child behavior or condition. You may also include a list of your questions or specific concern that you'd like me to address. Please don't forget to include your contact number so we can reach you directly to schedule your appointment. Thank you, and I look forward to assisting you soon. Warm regards, Dr. Camille Lopez, psychologist, LifeBridge Mental Health Clinic, to help me better understand the situation. Salamat po. Diyos ko, eto na. Sana ito na nga ang makatulong sa anak ko. Ay, bakit kaya sila nakatingin sa akin, Layla? Ano kayang pinagtatawanan nila? Ewan ko. May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Kasi sa akin talaga sila nakatingin eh. Oh, tignan mo. Ay, tara na nga. Hayaan mo na sila. Baka may iba silang pinag-uusapan. Hanapin ko na nga lang sila, Sarah. Aray, look! See you, girls? The creepy girl! Oo nga! Oh my gosh! Yung creepy daw niya! Kasama na naman niya! Tignan mo kasi yung dinadaanan mo, creepy girl! Layla! Girls! Saluin niyo! No! Give me that, my doll! Kunin mo! Akin na kasi! Tama na! Kunin mo nga, creepy girl! Saluin mo! Tama na! Tama na! Oy, Ian! Stella yun ah! Pinagtitripan na naman nila Rebecca. Tara, lapitan natin! Hoy, ano naman yun? Di ba pinagsabihan ko na kayo? Mga buisit kayo. Mylene, ibalik mo kay Stella ang manikang yan. Hindi ganyan ang pagsole. Pulutin mo. Ayoko nga!
Pulutin mo sabi eh. Kung gusto mo, gawin mo. Pupulutin mo, papakick out kita. Manika mo. Ikaw, Melin ha. Kayo ng mga kasama mo. Mas ayos kayo ha. Ay, naku! Suspendido kayo ng 1 week. What? At ngayon din, mag-uusap tayo sa guidance. Lagot ako kay Dad Neto. Iyan. Hindi. Namumuro na kayo eh. Di na kayo naawa. Army, kayo na muna bahala kay Stella. Sasamahan ko lang itong mga maarting to sa guidance. Stella, okay ka lang ba? Okay lang. Medyo nabukulan lang dahil sa pagkakatumba ko. Oo nga, may bukol ka nga. Tara, Danny, samahan natin siya sa klinik. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Good morning, girls. Good morning, Doc. Pa-first aid muna sana namin si Stella, Doc. Oh, sure. Ano nangyari sa kanya? Natumba po siya kanina sa playground. Yun, pinubuli ng mga maarting junior high. Buti po nakita namin. Okay, sige. Pumunta muna kayo sa guidance office para mas ma-justify ang testimony para sa bullying report tungkol kay Stella. Huwag kayong mag-alala. Ako na bahala sa kanya. Balik na lang kayo mamaya, okay? Okay po, Doc. Tara, Danny. She looks familiar. Wait, siya yung batang tinutukoy dun sa email ng isang mother na na-check ko kahapon ah. Pati yung dal na hawak niya. Tanungin ko nga to ng mga detalye. At least man lang, may alam ako kahit papano. Lagyan natin ng yelo tong bukol mo para mabawasan ang pamamagaiha. Ayan, okay ka na? Okay na po ako, Doc. Actually, hindi naman po ako ganong nasaktan kanina. Good. Thanks, Doc. Ang totoo po, hindi naman po big deal yung pagkakatumba ko kanina. Ang big deal po, yung sa pilitang pagkuha nila sa akin kay Laila. Mahal na mahal mo yung manika mo, no? Opo, Doc. Bigay po kasi ito nung yumao kong lola 6 years ago. I see. Can I touch your doll, Iha? Bakit po? Don't worry, Stella. Hindi ko kukunin sa'yo ang manika mo. I just want to see your doll. Okay po. Thank you, Stella. So how do you feel? Ngayong may ibang humahawak sa manika mo. Kinakabahan. Natataranta. Nalulungkot po. Doc, ayoko pong nawawalay sa tabi ko si Laila. I see. Stella, ano bang pakiramdam mo dito sa manika mo? I mean, may nakikita ka bang tao? Or someone dito sa dal mo? Yes. Doc, si Lola. Si Lola po. Pag hawak ko tong manikang to, or pag nasa tabi ko siya, feel kong nasa paligid ko lang si Lola. Okay. Yung lola mo lang bang kasama mo lagi nung bata ka pa? Opo, Doc. Nasa abroad kasi ang parents ko that time. Si Lola naman po ang nag-aasikaso sa akin. Kaya nung wala siya, si Laila na lang ang nakakasama ko. Ang kaisa-isang alaala ni Lola. Ganun ba, Iha? Opo. Si Laila na lang ang nakakausap ko lagi. Kalaro at kasama. Every time na nalulungkot ako, natatakot, si Laila lang ang nagpapakalma sa akin. Tuwing yakap ko siya, gumagaan ang pakiramdam ko. Naiintindihan kita, Stella. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita mabago ang perspective mo. Ano po, Doc? Hindi ko po kayo maintindihan. Mauunawaan mo rin ang sinasabi ko, Iha. As for now, bumalik ka muna sa klase mo. Sige po, Doc. Alis na po ako. Hindi ko na po hihintayin si na Army. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine
anymore. I'll be there. Uy guys, si Stella. Lumabas na from the clinic. Tara, lapitan natin. Stella, kumusta ang check-up sa'yo ni Doc? Okay naman. Hello sa inyo. Sarah, Danny, Ian, Army. Okay ka na ba, Stella? Oo, okay na ako. Huwag kang mag-alala, Stella. Suspended ng mga bullies. Ganun ba? Kawawa naman sila. Pero in some point, okay lang yun para makita nila yung consequence ng pambubuli nila. Oo nga, at least they learned their lesson. Uy, salamat sa mga tulong niyo sa akin ha. Naku, okay lang yun. Hindi ka na iba sa amin, Stella. Gusto ko nang umuwi. Kaso, wala pa si Daddy. Gusto mo yatid ka na namin? Nasa parking naman yung car namin eh. Guys, sama kayo? Total, wala naman na tayong klase eh. Yun! Tara na guys, para makakain naman tayo ng cupcakes. Go! Ano, Brad? Gutom na gutom ka. Ano ka ba, Danny? Ihahatid lang natin si Stella. Hindi tayo kakain doon, no? Nakakaya-kaya sa parents niya. Tara na guys, kukulit naman ng mga to. Ikaw naman. Hayaan mo na. Sige, tara na. Maraming cupcakes doon. Yun! Ayos! Sino kaya yun? Kayo na sasakyan yung nasa gate. Aling Martha? Ako po ito. Pakibukas po ng gate. Si Stella. At may mga kasama pa siya. Sige, Iha, sandali lang. Upo muna kayo dyan, ha. Tawagin ko lang si Ma'am Karen. Hello. Hi, Mom. Good morning po, tita. Hello po, tita. Morning po. Hi, tita. Morning po. Oh, anak, napakaaga niyo namang umuwi. Sila ba yung sinasabi mong mga classmates mo? Opo, Mami. Sina Sarah, Danny, Army at Ian. Oh, salamat sa paghatid sa anak ko, ha? Okay lang po, tita. Nako, kumain muna kayo. Aling Martha, pakidalhan naman po sila dito ng cupcake at maiinom. Sige po, Ma'am. Anak, na paano ka? Bakit ka nagkabukol? Napaaway ba kayo? Hindi naman po siya napaaway, tita. Natumba siya kanina sa school. At nakita po namin siyang binubuli kanina. Ayun po, dinala po namin siya sa clinic. Tutal, wala naman na po kaming klase. Kaya napagdesisyonan po namin ihatid si Stella kasi may sasakyan naman po si Army. Ganun ba? Naku, maraming salamat sa inyo, ha. Ang babait yung bata. O ito, merienda muna kayo. Yun. Eto na yung masarap. Aray! Umahis ka nga dyan. Nakakahiya kay tita. Grabe ka talaga, Brad. Uy, kain lang kayo Mom, magbibihis lang po ako. Kayo na muna ang bahala sa kanila. Sige lang, anak. Salamat sa inyo, ha, kasi kinaibigan niyo si Stella. Wala po yun, tita. Naiintindihan po namin siya. Nag-iisang anak namin siya. I see. Dahil nga sa abroad kami nagtatrabaho, ang lola niyang nag-aalaga sa kanya. Sadly, nung mamatay siya, doon na nagsimulang magbago si Stella. Dahil doon, nag-decide na kaming mag-asawang bumalik na dito para matutukan na namin si Stella. Ganun po pala, tita. Pansin nga namin lagi niyang kinakausap yung manikang dala niya. Pero wag po kayo mag-alala, tita. We don't judge Stella. Salamat sa inyo, ha. Nakahanap na ako ng psychiatrist na titingin sa kanya. Next week na ang appointment namin. Sounds good, tita. Nasa likod lang po kami ni Stella to motivate and to support her. Naku, sobrang salamat talaga na nakilala kayo ng anak ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Gusto kong mabuhay ng normal ang anak ko. Kaya yan ni Stella, tita. Tiwala lang po tayo. Mr. and Mrs. De La Cruz? Tama po ba? Opo. Actually, nakausap ko ng anak niyo last time sa clinic ng school na pinapasukan ng anak niyo. Nagkataong wala yung mga nurse doon. At gabi pa ang klase ko sa college department. So, kaya ako muna nag-asikaso sa kanya.
nung dinala siya ng mga kaibigan niya sa clinic. Then, na-review ko na rin ang mga pictures at videos na napasa niyo, Ma'am Karen. Opo. Bata pa lamang si Stella. Nagkaroon na siya ng teddy bear attachment disorder. Attachment issue yun sa isang laruan. Normal to sa mga bata, pero sa kaso ni Stella, nadala niya yun hanggang sa paglaki niya. Ganun po. Opo. Lalo tong lumala at naging psychological projection or coping mechanism nung pumanaw ang kanyang lola. Ang manikang binigay ng lola niya ang naging sandalan niya para mabawasan ang kanyang loneliness, anxiety, at trauma sa pagkawala nito. Kaya pala sobrang attached siya sa manikang yun. Opo. Kapag sobrang fixated na, palaging dala, kinakausap, at nahirapang mabuhay pag wala to, maaaring sign na yun ng pagiging obsessive-compulsive disorder or OCD. At kung para sa kanya, may buhay at damdamin ang manika, posibleng may delusyon na rin kasama. Ang anak ko. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting ma-assess at ma-monitor agad si Stella para hindi na ito lumala. Kailangan natin siyang tulungan maintindihan ang kondisyon niya at tanggapin ang katotohanan. Mahalaga ang suporta at pagmamahal niyo. Thank you very much, Doc. At least, may idea na kami sa tunay na lagay ng anak namin. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. No! Hindi totoo yan! Wala akong sakit! Anak, huminahon ka muna. Huminahon ka! Wala akong disorder na sinasabi mo! Doc! Hindi ako nababaliw! Calm down! Huminahon ka! Totoo si Laila! Ito siya! Ano? No! Huminahon ka! Padali ang iniisip mo. Totoo si Laila! Nakakausap ko siya! Buhay siya! Bigay siya ni Lola! Iha, wait lang. Calm down please. Makinig ka muna. No, Doc! Hindi totoo ang mga sinasabi niyo. Hindi ako baliw! Kaya akong baliw! Hindi kayo naniniwala sa akin na buhay si Laila. Iha, wait lang ha. Uminom ka muna ng tubig. Ito, uminom ka muna. Mommy! Okay ka na? Ito ang sasabihin ko sa'yo. Naniniwala kaming totoo si Laila. You know, kitang-kita namin. Pero you have to accept the fact that Laila is still a doll. Hindi madali ang lahat, Iha. I know, but I know you can. Kaya mo matanggap yan. So para magawa mo yan, kailangan mo mag-undergo ng therapy session. No! 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 Doc! Wala akong sakit! Anak! Anak, bumalik ka rito! Han, sundan mo muna si Stella. Ako muna ang kakausap kay Doc. Okay. Sir Nelson, kailangan nating intindihin ang kondisyon ng anak niyo. Hindi ganun kadali para kay Stella ang tanggapin ang mga nalaman niya ngayon. Opo, Doc. Naintindihan ko po. Sa ngayon, hayaan mo na natin siya. Pero kailangan natin siyang tulungan na unti-unting matanggap ang katotohanan tungkol kay Laila. At dapat din nating unti-unting maipaunawa sa kanya ang kalagayan niya.
Hindi ganun kadali burahin sa sistema ni Stella ang mga bagay na matagal niya pinaniwalaan. Kaya ngayon niya kayo mas lalong kailangan. Doc, gawin niyo po ang lahat. Maging maayos lang ang anak namin. Gawin niyo rin ang counterpart niyo as a parent, okay? Kayo ang mas lagi niyang kasama. Kaya ipakita at iparamdam niyo ang pagmamahal niyo kay Stella. Opo, Doc. Good to hear, sir. Okay, balik na lang po kayo for the next session. Salamat, Doc, ha? Nga po pala, tanggapin niyo po ito. Thank you, sir. Lagi ko nga naririnig tong healthy blend serum coffee eh. Opo, Doc. Yan ang gamit namin. Bukod sa masarap, masustansya pa. Salamat po. Nagustuhan nyo. Sa House of Wellness and Organics ni DJ Evian nabibili. Oh, really? Salamat ha. Really appreciated. Opo, Doc. Puntahan ko po muna yung mag-ina ko sa labas. Anak, Stella, tahanak. Mami. Naiintindihan kita, anak. Hindi ka baliw. Mali ang iniisip mo. Normal ka, anak. Totoo si Laila, Mami. Totoo siya. Oo, totoo siya, anak. At bahagi siya ng buhay mo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman namin siya ilalayo sa iyo. Pero kailangan mong tanggapin, anak. Si Layla ay isang manika lang na walang buhay. At dahil sa labis na attachment mo sa kanya, nagkaroon ka ng karamdaman. Nagagamutin natin, pero ang karamdaman mo ay hindi ka baliwan. Okay? Hindi ka baliw, anak. Natatakot ako, Mami. Ayoko mawala si Laila sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka namin dati mo. Tutulungan ka namin kailangan. Hindi ka namin papabayaan. Salamat, Mami. Patawarin mo kami ng daddy mo, anak, sa mga pagkukulang namin. Patawarin mo kami. At sa mga panahong mag-isa ka. Sa mga panahon, imbis na kami ang kasama mo. Tawarin mo kami, anak. Bawi kami sa'yo ngayon. Kaya naman itong malagpasan. Beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Aling Martha, pakihiwa nga po yung mga prutas ni Stella. Okay. Sige po, ma'am. Han? Tikman mo nga tong beef mushroom kung tama na ang lasa. Patikim? Okay na, Han. Masarap na. Tamang-tama ang lasa. Sigurado ka dyan, ha? Oo nga. Ito, yung binake kong blueberry cheesecake at strawberry cheesecake. Pakilagay nga sa lamesa. Akin na. Wow! Mukhang masarap din to, ah. Amoy pa lang, Han. Ma'am, ito na po yung carbonara at palabok. Inakyat ko na pala sa kwarto ni Stella ang mga prutas niya. Okay, salamat po. Nako. Nandyan ang mga kaibigan ni Stella. Ako na ang magbubukas. Hello po, Tito. Good morning po. Tito, good morning po. Tito, we're here! Good morning! Tito, magandang umaga po. Dito na po kami mangungulit. Hello din sa inyo. Tara, pasok kayo.
Hello mga iha, iho. Upo muna kayo. Sandali lang ha, tatawagin ko lang si Stella. Anak, baba na dyan. Nandito na sila. Sige lang po tita, dito na lang kami maghihintay. Sakto, nakapagluto na kami. Oo nga po, amoy pa lang nagugutom na ako. Danny, yan ka na naman ah. Miral na naman ang pagiging matakaw mo. Oy, grabe naman kayo sa akin. Matakaw talaga? Di ba pwedeng matakaw lang talaga? Mga baliw na to. Pagsitigil nga kayo. Si Tita Karen no, nandito. Mga batang to talaga. Tara na sa kusina. Susunod na lang yan si Stella. Sure, my dear tita. Food is life. Tita, sabakin mo nga yan. Oh, Danny, eto na. May special pa-take out kami sa'yo, ha? Di ka pa kumakain. Pinaghanda na kita ng maiuwi mo. Yon! Ayos, tito. Sige na, paghahain ko na kayo. Ang kukulit nyo. Aling Marta, pakitawag na nga ulit si Stella at nang sabay-sabay na tayong makakain. Gutom na to si Danny boy. Brad, kung ayaw mo na umalis dito ah. Nakakaya kay tita. No, huwag kayong mahiya. Feel at home lang. Tinuturing na namin kayong mga anak. Mga kapatid ni Stella. Salamat po, Tito. Ganon din kami sa inyo. We're family. Siya nga po pala. Ano na po nangyari kay Stella? 1 week na po siyang di nakapasok, tita. Ay, nako, iha. Wala siyang ganang pumasok. Nahihiya daw siya. Minsan. Wala rin siyang ganang kumain mula nung ma-diagnose siya. I see. Pinagpahinga muna namin siya. Ganon po ba, Tito? Worried po talaga kasi kami. Kaya tinext ko na po si tita na dadalaw po kami dito. Ngayon nga, ayaw na naman niyang kumain. Kaya prutas lang ang inakyat namin sa kwarto niya. Pwede po ba namin siya puntahan sa kwarto, tito? Di pa rin po kasi siya bumababa eh. Oo nga po, tito. Try namin siyang encourage. Yeah, you're right, sister. Buti pa nga. Sige na, akyatin nyo na. Tara, let's! Hey, we're here. Stella, baby. Pagbuksan mo kami, go! Uy, hala, tara, pasok. Opo na. Anong ginagawa niya dito? Obvious ba, girl? Malamang, dinadalaw ka. Siyempre, namimiss ka na namin eh. Oo nga, ilang araw ka nang wala sa tambayan eh. Oo nga. Namiss ko yung dala mong pagkain lagi. Ano, Danny? Gutom yan lagi? Stella, samahan mo na kami kumain sa baba. Sabi ng parents mo ayaw mo raw kumain eh. Oo nga, girl. Hindi kami kakain hanggat di ka rin kakain. Sige na, Stella. Tara na sa baba. Nagugutom na ako eh. Ano? Tatayo ka dyan o bubuhatin ka pa namin pababa? Oo na. Eto na. Tatayo na po. Ang kukulit niyo. Yeah. Yun o. Lamuna na. Hoy, Danny. Pag ikaw nahulog dyan, lagot ka. Sabihin mo, wala nang lalabo ng mga foodie girls na niluto ni tita. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Good morning, Mom. Dad. Good morning, iha. Halika na. Tara, kain na. Pero pray muna tayo. Go, Dad. Sure. Let us pray. Amen. Chibuga na. Woo! Oo, dahan-dahan lang ha. Ikaw, Dan. Tita naman eh. Magluluto ka dyan ng masarap tapos pipigilan mo ako. Aling Marta, pakuha nga po ng takore at bubuhusan ko tong si Danny. Uy, Mom, wag. Mawawala na kami ng supply ng snacks sa school. Pag binuhusan mo yan si Danny ng kumukulong tubig. Nagsikain na nga lang kayo dyan. Iingay nyo. Wow! Mom, ang sarap po ng strawberry cheesecake na ginawa niyo. Thank you po. Tita,
Alam nyo po, pwede na po kayo magtayo ng bake shop. Sobrang sarap po talaga. Eh, lahat naman sa'yo, Danny, masarap eh. Oo nga naman, bro. Army, pabot ako ng palabok. Huwag mong solohin. Hoy, Tia! Ito na. Nakakatuwa kayo. Oo nga, parang mga PG. Ay, grabe siya oh. PG talaga. Ang cute mo, Danny, pag kumakain, no? Uy, tignan mo. Abot tenga ang ngiti niyan. Kain lang ng kain mga anak. Enjoy the food. Oh, Danny, hinay-hinay lang ha. May carbonara ka pa. Ang tubig, huwag mong kakalimutan. Baka mabulunan ka. Oh, ito ha. Kuha na lang kayo ng DJ Eve 16-in-1 coffee dyan. Kayo na lang magtimpla. Sarah, sige na. Inaano kita dyan? Timplahan mo na ako. Ay nako, pabebe ka talaga. Oo na. Guys, salamat sa pagdalaw ah. Salamat din sa mga modules. Hayaan nyo, next week, papasok na ako. Ayos! Asahan ka namin, girl ah. Oo ba? Huwag mong kalimutan ang baon namin ah. Grabe ka talaga, Brad, sa katakawan mo. That's all for now, Stella girl. We have to go na. Nakaalis na sila. Lalim niya na ka. Bakit? Narealize ko lang po na tama kayo. I have to attend my therapy session na. Talaga ba, anak? Mabuti yan. Papa-appointment na ako ng schedule bukas, ha? Sige po, Mommy. Oh, Stella, you're here. Opo, Doc. Sit down, Iha. Okay, sa ngayon, ikaw ay nasa stage ng psychological projection or coping mechanism at may obsessive-compulsive traits or delusional attachment. Hindi ibig sabihin na nababaliw ka. Ito ay dahilan ng matinding kalungkutan, anxiety, at trauma mo noong bata ka pa. I see. Yes, Iha. Dahil yan sa mga napagdaanan mo, kailangan natin itong maagapan agad. Ano po ang dapat kong gawin, Doc? Good question. First of all, Iha, sa sarili mo mismo. Tutulungan mo ang sarili mo. Kailangan mo maging aware sa ginagawa mo lagi at lubusang maintindihan ang sarili mo. Okay po. Pangalawa, Iha, kailangan mo magkaroon ng iba pang mga hobby. Dapat may iba ka pang gawin para di ka lang sa manika mo nakatutok. At unti-unti, maiwan mo na siya. Take note, hindi mo siya kakalimutan. Kailangan mo lang siya tratuhin ayon sa kung ano siya at kung sino siya. Meaning, treat your doll as a doll, not as a living human. Opo. One more thing, Iha. Matulog ka ng tama, ha? Remember, enough sleep is very essential for your recovery. Of course, kumain ka na maayos, ha? Balita ko, hindi ka kumakain na maayos recently. Ah, sige po, Doc. Ina-notes ko po ang mga dapat kong gawin. Okay yan, Stella. Pwede mo rin isulat lahat ng thoughts mo na mahirap para sa'yo i-express. And exercise every morning ay nakakatulong din para sa'yo. Opo, Doc. Lahat yan gagawin ko. Stella, tara dito. Sila Sarah. Makalapit nga. Hi, Stella. Kumusta? Okay ka lang? Oo naman. Oo ka dyan. Ilabas mo nga mga kamay mo dyan sa bulsa mo. Patingin nga ako ng mga kamay mo, Stella. Oh my gosh, bakit ka nanginginig, Stella? Ano nangyari sa'yo? Kasi... May nambuli na naman ba sa'yo? Wala. Wala? Eh, bakit ka nagkakaganyan, girl? Kasi hindi ko ngayon dinala si Layla. Pinilit ko siyang iwan sa bahay. Pakiramdam ko ngayon, gusto kong bumalik para kunin siya. Natatakot ako na parang nalulungkot. Basta ganun. Ganon?
Pero bakit mo iniwan? Iyan kasi ang dapat kong gawin para gumaling ako. Okay, kaya mo yan, girl. Huwag ka maglihim, ha? Sabihin mo lang sa amin anything. Dito lang kami. Ano pa sabi sa'yo ng doktor, girl? Kailangan ko daw gumawa ng ibang mga bagay para maibaling ko doon ang atensyon ko. At di makafocus kay Laila. Oo nga, girl. Alam ko, mahirap yan. Pero kung yan lang ang way para gumaling ka, sikapin mong i-apply. Oo nga eh. Alam ko na. Since Friday naman ngayon at nakapang PE attire tayo at wala si Sir, what if takbuhin natin ang campus ng paikot? Maganda yan, Brad. Ano, girls? G ba kayo? Sa akin okay lang. Okay din sa akin, Stella. Ikaw, go din ba? Go! Abulin niyo ako! Ano kayo na? Nauna pa sa atin. Hoy, girl! Hintayin mo kami! Mahahabol din kita, Stella. Ay! Habol! Ang layo na nila, Brad. Ano, Brad? Kaya mo pa? Oo, kakayanin para matunaw tong mga tabako. Takbo pa, Brad. Habulin mo pa sila. Bilisan mo, Brad. Grabe! Ang sarap sa pakiramdam. Oh guys, let's drink. Nag-sponsor na ako ng Quantum and Plus O, pagpapatakan nyo na yung mga tumbler nyo. Salamat, girl. Sarap tumakbo, no? Ang sakit, Brad, ng tiyan ko. Parang natunaw yung mga kinain ko. Danny, tama yan para pumayat ka. Grabe. I love it, guys. Tama talaga si Dr. Camille. Sobrang nakatulong ang exercise sa akin. Gusto mo, araw-arawin pa natin to. Oo ba? Sige, basta ba hindi ka mag-give up eh. Sa ating lahat kasi, ikaw ang bulldog. Grabe ka sa akin. Una na ako. Nandyan na si na mami eh. Oh, nak, pawis na pawis ka. Oh, punasan mo muna ang pawis mo. Thank you, mami. Tumakbo po kasi kami ni na Sarah eh. Nagkaya ang ikutin yung buong campus. Grabe, mami. Ang gaan sa feeling. Buti yan, at least may pinagkakaabalahan ka na bukod sa doll mo. Oo nga po eh. Kahit papaano, nakakaya ko nang hindi makasama si Laila. Maganda ang healing process at progress mo, anak. Sana tuloy-tuloy na yan. By the way, nak, nilinisan namin ni Yaya Marta mo ang room mo. Nakita namin ang paintings mo. Ang gaganda. Nice. Talaga po? Nagustuhan niyo? Oo naman, anak. Pwede kang designer in the future. Keep doing it, ha? Sa susunod, tuturuan naman kitang mag-bake. Do you like? Sure. At least, di ko na kayo kailangang abalahin pag gusto kong ipag-bake si na Sarah. Unang araw pa lang, ramdam ko na agad ang hirap na wala ka sa tabi ko, Laila. Sanay kasi akong nandyan ka palagi. Kasama ko sa lahat, lalo na sa mga panahong pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Pero ngayon, kailangan ko nang baguhin ang mga nakasanayan ko. Pasensya ka na, Laila. Kailangan kong gawin to para sa sarili ko. Salamat kasi naging bahagi ka ng kalungkutan, pag-iisa at takot ko. Sana kayanin ko pa rin sa mga susunod na araw na wala ka na sa tabi ko. The world is unkind, and your dreams they need more time. I'll be there for you. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Okay, ngayon naman anak, haluin mo ang flour, milk, and sugar. Ganito po, Mami? Oo, ganyan nga. Dahan-dahan, baka matapon. Opo. Anak, natatapon na oh. Okay ka lang ba? May iniisip ka ba? Okay lang po, Mami. Are you sure? Anything? You can tell me, anak. Kasi po, Mami... Sige lang, anak. Ano yun? Sige na. Sabihin mo, makikinig ako. Nahihirapan pa rin po akong i-let go si Laila. Naiintindihan ko, anak. Huwag mong madali ng sarili mo.
Nakikita namin ng daddy mo na pinipilit mong maging okay. At yan ang mahalaga. That's why I'm so grateful kasi hindi niyo po ako sinusukuan. Basta tandaan mo, nandito lang kami. Kaya mo yan. At isa pa, dapat mong baguhin ang mindset mo. Di mo naman talaga ilalet go si Layla literally. Ang bibitiwan mo lang sa kanya ay yung sobrang attachment na para bang tunay na tao siya kung tratuhin mo. Pwede mo pa rin naman siyang i-cherish eh. Pero bilang may sentimental value na laruan lang, hindi isang taong malapit sa'yo. Opo, tatandaan ko po yan. Minsan po kasi naiisip ko po na dapat ko po talaga siyang iwan. No anak, hindi ganon. Pipitiwan mo lang ang maling perspective mo about your doll. Yes, Mom. Kaya ko to. Sige na nak, ilagay na natin sa oven yung ginawa mo. Sure po. Wait lang Ma'am ha. Kunin ko lang po si Layla sa room. Sige po. Aakyat lang po ako sa kwarto. Kukunin ko lang po si Layla. Sige. Balik ka ha. Layla, I miss you. I miss you too, ate. Pasensya ka na ha. Kailangan ko tong gawin para sa sarili ko. Okay lang yan, ate. Naiintindihan ko. Alam mo, kahit hindi kita kasama, naiisip pa rin kita. Pero buti na lang, nandito sila Mommy, Daddy, at mga kaibigan ko. Tinulungan nila akong maging okay. Mabuti yan. At least, hindi ka na nag-iisa. Alam mo ba, nakagawa ako ng cupcakes. Tinuruan ako ni Mommy. Gusto mong tikman? Wow! Sure ako, masarap yan. At tikim naman, ate. But I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. Han, nabili mo na ba yung pinapabili ko? Oo. Eto na oh. Salamat Han, matutuwa dito si Stella. Para saan ba tong sewing machine? Naisip ko lang gawa ng mga bagong damit si Layla. Ayusin din siya. Maganda yan. Makakatulong sa progress ni Stella. Hindi lang siya, pati si Layla, mababago ang hitsura. Mommy, luto na po ba ang cupcakes? Oh, Daddy, ano yan? Itong sewing machine? Para ito sa mami mo. Mommy, ano bang tatayin niyo? Gagawa ako ng mga bagong dress para kay Layla, anak. Talaga, Mommy? Narinig mo yun, Layla? Magkakaroon ka na ng bagong damit. Wow! Ang bait ni Mommy! Salamat po, Mommy. Pero bago yan, lilinisin muna natin si Layla at aayusan. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po, Mommy. Ma'am, okay na po yung binake niyo sa kusina. Sige po, pakilagay na lang sa lamesa, please. Tingnan ko nga. Oh! Wow, Han! Ikaw bang gumawa nito? Bakit? Grabe. Okay ang presentation Charap. Amoy pa lang. Busog ka na. Uy, nasarapan siya. Hindi akong nag-bake niyan, si Stella. Talaga? Tikman ko nga. Wow. Ang sarap, anak. Malang-mala ka sa mami mo. Talaga, Dad? Oo naman. Pwede na tayong magtayo ng cupcake business. Sige po, Dad. At ikaw po ang manager. At taga-tikim. Taga-tikim lang ha. Hindi kain. Ababa. Kinakalaban mo na ang gwapo mong tatay Naman, Dad. Parang may thrill ang buhay. Nga po pala, dalhan ko po mamaya si Nazarin nito Sige lang, damihan mo. At nako, si Danny, kidlat lang yan sa kanya. Tabi ko na to bago pa maubos ng daddy mo.
Nasaan kaya sila? Baka nasa tambayan. Puntahan ko nga. Hoy girl, dito kami. Oy! Mga loko kayo! Nandyan lang pala kayo. Buti, kumpletong tropa. Hi girl, kumusta ka na? Naman, kung san-san ka kasi naghahanap eh. Dito lang tayo sa dati nating tambayan. Uy, ano yung dala mo? Mukhang marami ah. Bro, naamoy mo na naman yung pagkain. Oo, cupcakes to. Oy, ako mismo nag-bake ng mga yan ha. Tinuruan ako ni Mommy. Wow, sana all, marunong na. Ikaw na talaga girl. Ako na nga, patikim ako. Grabe, ang sarap. Lambot. Tapos sakto yung tamis. Galing mo, Stella. Salamat. Buti nagustuhan nyo. Siyempre, perfect pa to sa paborito nating DJ Ape 16-in-1 coffee. Ayun, perfect combo talaga. Oo nga eh. Saan na, Danny? Wala kaming dala eh. Since si Stella naman na nag-sponsor ng snacks natin today, dapat ikaw naman na mag-sponsor ng DJ Ape 16-in-1 coffee, no? Go! Ilabas ang coffee! Ay nako, Sarah. Naburaot mo na naman ako. Oo na, eto na. Oh, ito na. Yan! Ayos! Kape na tayo! Itong mga to talaga. Wow, Stella! Si Laila ba yung nasa bag mo? Oo nga no, parang nagbago si Laila. Ang ganda ng bagong dress niya. Labas mo nga. Tingin nga girl. Oo, si Laila yan. Ito oh. Ganda. Si Mommy ang nagtahi ng bagong damit niya. Inayusan pa namin kanina. Ang sweet naman ng mami mo. Pwede ba ako magpaampon sa inyo? Magpaampon o magpaayos gay, ani Laila? Brad, magko-confirm ka na ba ngayon? Oh, huwag mong gawin yan, Stella. Maubos pagkain mo sa bahay pag kinukup niyo to. Hoy, anong magko-confirm ka dyan? Sarah, dito bali no? Straight to. Uy guys, wait, si Mommy. Hello? Anak, nandito na kami ng daddy mo. Hinihintay na tayo ni Doc Camille. Sige po, papunta na po. Oh guys, mauna na ako ha. May therapy session pa ako ngayon. Sige, ingat ka. Salamat sa cupcakes. Oo, salamat Stella. Ingat sa biyahe. Galingan mo. Kaya mo yan girl. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Hello, Doc. Good morning po. Hi! Morning, Stella. Upo muna kayo. So, how are you, Iha? Mas okay na po ako ngayon, Doc. So good. Personally, I'm happy to see you. Improving ka na nga at masaya na. Tinake ko po lahat ng advices niyo, Doc. Well, as of now, I can do a lot of things na po. Nakakapag-exercise na po ako daily, nagpe-paint, and I can bake na rin po. Sa susunod, magpapaturo naman po ako kay Mami magtahi. Wow! Ang ganda ng progress mo, Stella. Natutuwa ako sa'yo. Teka, si Laila ba yung hawak mo? Parang nag-iba yung tsura niya. Opo, Doc. Minake-over po namin ni Mami. Ah, kaya pala gusto mo magtahi. Gagawan mo ng mga bagong damit si Laila, no? Opo, ganun na nga po, Doc. Sa susunod, baka pwede mo na lang siya ilagay sa isang tabi, Stella. Parang design of remembrance. Oo nga po. Yun din po ang balak ko. Itatabi ko po siya sa picture ni Lola Lydia sa kwarto ko. Magandang idea yan, Iya. At huwag mong kakalimutan magsulat sa diary mo, ha? Malaking tulong yun sa'yo. Opo, Doc. Lagi ko pong sinusulat doon yung nararamdaman at naiisip ko. Very good. Basta tandaan mo, hindi naman masama na may dal ka, na i-cherish mo. Ang masama lang is yung sobrang mong attachment. The way you treat your doll itself. Opo, gets ko na po yan. Kaya ako nahihirapan at first. Kasi akala ko, hindi ko na po siya pwedeng kunin or something. Bata ka, hindi ganon. Anyway, at least alam mo na ang tamang point of view dapat. Opo. Okay,
Keep me updated, ha? Noted po. Thank you very much, Doc. Sa lahat. You're always welcome, Stella. Trabaho kong tumulong sa mga katulad mo. Kita ulit tayo sa susunod na session. Okay po. Antayin ko na lang po sila mommy sa lobby. Mag-iingat ka palagi. Akala ko dati, kapag wala si Laila, hindi ako magiging masaya. Pero, kaya ko din pala. Salamat na lang sa parents at friends ko. Sila palang tunay na nagpapasaya at nagpapalakas sa akin. Doc, thank you ha. Nakakatuwa si Stella. Really improving. Wala po yun, ma'am. Ang totoo, kayo po ang dapat pasalamatan. Kung di dahil sa pagmamahal at suporta nyo kay Stella, hindi magiging ganito kaganda at kabilis ang progress niya. Well, mahirap sa una, Doc. Pero paunti-unti, kaya din. Ang lakas na nga niyang tumawa ngayon eh. Basta po tuloy-tuloy ang suporta nyo, magiging maayos ang lahat. Mom? Dad? Oh, bakit anak? Gusto ko lang magpasalamat. Salamat po sa suporta, pagmamahal at pagtanggap niyo po sa akin. Anak, natural lang yan. Gagawin namin ng mami mo ang lahat para sa ikabubuti mo. Oh anak, inom ka muna. Okay po. May Quantumin Plus yan ha. Anak, may dadaanan muna tayo bago umuwi ah. Saan po? Sa puntod ng lola mo. Talaga, Dad? Pupunta tayo kay Lola? Oo naman. Matagal-tagal na rin tayong di nakadalaw sa kanya. Okay, Dad. As you wish. Pagkagaling natin sa sementeryo, daan tayo sa store ni DJ Eve ha. Bibili ako ng stock ng kape at Quantumin Plus. Oo, sige. Ubus na ang stock sa bahay eh. Buti na alala mo. Okay, here we go. Oh, naming dumadalaw ngayon ah. Oo nga po. Ayan, nandito na tayo sa puntod ni Lola. Hello, Lola. Miss na kita. To si Laila, oh. Inayusan na namin siya ni Mommy at tinahian ng bagong damit. Ganda na niya, di po ba? La? Ma, dalaga na ang apo nyo. At napakaganda pa. Siyempre, mani sa inyo ni Mommy. Naku, Ma. Ang galing pa mag-bake ng apo nyo. Kung matitikman niyo lang ma. Baka sabihin yung mas masarap pa cupcakes niya kaysa sa akin. Sa susunod naming dalaw, dadalhan po kita, Lola. Promise! Para namang makakakain pang lola mo. Itong mag-amang to, asaran na naman. Uwi na nga tayo. Oh, uwi na daw kami, Ma. Sabi ni Commander. Bye, Lola. I love you and I miss you so much. Naku, ang lamig naman. Tara na anak, pasok ka na sa sasakyan. Opo, Mami. Biglang humangin ng malamig ah. Parang uulan. Lola, kung sana lang nandito ka. Niyayakap mo ko. Ngayon nilalamig ako. Dadaan pa tayo sa store ni DJ Eve. Hi, Aling Martha! We're here! Kumusta ang lakad to, Iha? Okay naman po. Successful. Pakiayos na lang po yung mga pinamili namin. Pakilagay na lang sa cabinet. Sige po, ma'am. Pero mamaya na yan, Aling Martha. Merienda muna tayo. Di naman kami nag-snacks eh. Sige po, sir. May niluto na po ako dyan. Ayos. Paki-timpla mo rin ako ng kape. As usual, DJ Eve. Yung healthy blend 16-in-1 coffee. Okay po. Salamat po. Akyat po muna ako ha. Sige na. Ang sayo ko ngayong araw. Nadalaw natin si Lola. Oo nga. Dito na kita ilalagay ha. Sa ibabaw ng lamesa, katabi ng picture ni Lola. Ayan.
Ang ganda niyong tignan. Mula ngayon, dyan ka na. Dyan ka na para nakikita ko kayo paggising ko at bago ko matulog. Salamat sa lahat. Di man kita laging dala, nasa puso ko pa rin kayo lagi ni Lola. Mahal na mahal ko kayo. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we share, all that time we had to spend. Now if I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had, so many memories of good times. Yes, and through it all, those memories. Ang mga bagay ay hindi laging may buhay, pero pwede silang maging simbolo ng pagmamahal. Kapag natutunan mong tanggapin ang pagkawala, doon mo mararamdaman ang tunay na buhay. Maybe all I need to know, and if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye. Tuluyan na ngang lumaya si Stella. Hindi naman tungkol sa pagbitaw agad sa manika ang issue, kung hindi sa dahan-dahang pagharap sa realidad. Mahirap, oo, pero pwede, lalo na kapag may taong handang sumuporta. Hindi niya kinalimutan si Laila. Hindi rin niya tinapon ang nakaraan. Natuto lang siyang makita ang mga bagay sa mas tamang paraan. At doon nagsimula ang tunay na pagbuo niya sa sarili niya. Ganyan talaga minsan ang buhay. May mga bagay tayong kinakapitan dahil doon tayo kumukuha ng lakas. Ngunit habang natututo tayong tumayo ng mag-isa, unti-unti nating napagtatantong kaya pala natin. Lalo na pag may pamilya at kaibigang hindi sumusuko. Kung may pinagdadaanan ka, tandaan mo, hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Walang standard timeline ang paghilom. Magkaiba ang takbo ng bawat puso. Ang mahalaga, nagsisikap kang bumangon at gumaling. Gaya ni Stella, sana makita mo rin na may mga taong nagmamahal sa'yo. Handang sumalo at sumama sa iyong paglalakbay sa buhay. Naway naibigan ninyo ang ating itinampok na kasaysayan sa linggong ito. Laila.
Mga nagsiganap: Jason Catalunya bilang Nelson de la Cruz, Rodsel Jadal Hinene bilang Karen de la Cruz, Jean Mary Avanilla bilang Aling Martha at Army, Sarah Joyce Ocampo bilang Sarah, Rick Lauren Henson bilang Ian, Dandy Revale bilang Danny, Vanessa Eligoyo bilang Dr. Camille, at si Angel Lizondra bilang si Stella at Laila. Naglapat ng musika at tunog, Haber John Tarala. Ang kasaysayan natin ngayon ay mula sa panulat ni Vanessa Eligoyo. Inedit ni Haber John Tarala. Umawit ng theme song, Haber John Tarala. Vocal Editor, Jason Catalunya. Overall Editor, Haber John Tarala. Muli po namin kayong inaanyayahang laging pakinggan ang magagandang kasaysayang ating isinasadula bawat linggo. Hatid pa rin sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radio Pulangi, ang nag-iisang radyo ng masa, sa pakikipagtulungan ng DJ Eve's Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo.